Sa ating mga Biblia, buksan natin, aklat ni Unang Timoteo. Unang Timoteo po. Unang Timoteo. Sa bagong tipan, Unang Timoteo. Unang Timoteo, chapter 1, sa verse 15 po. Unang Timoteo, chapter 1, sa verse 15. Kung nakita na po, Unang Timoteo chapter 1, verse 15, pwede, basahin natin ito na sabay-sabay at dahan-dahan, 3-1. Dapat ang salita at narapat ang gawin ng Diyos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan na ako ang pamunahin sa mga ito. Kaya mula po dito, sa talata natin pong binasa, dito natin makikita ano ba yung layunin po ng Panginoong Jesus kung bakit siya pumarito sa sanlibutan. Napakalinaw po, di ba? Ano pong sabi? Siya po ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Kaya sa madaling salita, pwede natin isipin, ito po yung pinaka-misyon ng Panginoong Jesus, bakit siya pumarito sa sanlibutan. Ang tanong, paano niya po ito rin sa katuparan? Okay? Tingnan natin sa Apocalypse chapter 1. Apocalypse chapter 1, sa verse 1 po. Isa-isayin po natin yung mga kalagang punto kung paano po rin sa katuparan ng Panginoon yung kanyang misyon na iligtas po yung mga makasalanan sa sanlibutan. Apocalypse chapter 1, verse 5. Nakita na po ba? Kung nakita na po, pwede. Basahin natin ito na sabay-sabay. 3-1. At mula kay Yesu Cristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, ang pinuno ng mga hari sa lupa. At okay po, doon sa umiibig sa atin at sa nagpapalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Sabi sa last part, siya po na umibig sa atin. Ano pong ginawa pa niya? Pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan sa pamagitan po ng alin? Ng kanyang dugo. Ibig sabihin po, para po mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, para po maalis yung lahat ng ating mga kasalanan, ito po yung pinakakinakailangan, yung dugo ng Panginoon. Pero ito po yung problema minsan. Kamakailan lang po, naranasan ko po magkaroon ng counseling sa isang hindi ligtas. Naniniwala po siya na si yung Panginoong Jesus, namatay po siya at nagpadanap ng dugo. So, ang purpose daw po nun, para alis niya yung mga kasalanan. So, tama naman. Pero nung patuloy po yung aming pag-uusap, nagtaka na ako sa mga sinasabi niya. Kasi sabi ko, paano naman po yung mga magagawa mong kasalanan? Kasi di ba, tao lang tayo. Araw-araw talagang posible lang makagawa ng kasalanan. Kung ganun po, kinakailangan ko magsumikap na hindi na magkasala, gumawa na mabuti. Ang sabihin, hindi na ako na magkasala. Doon ako nagtaka. At karamihan po sa mga tao ngayon, yun po yung problema. Alam nila na yung Panginoong Jesus nagpadanap ng dugo para mabayad ng mga kasalanan. Pero ang problema, para sa hinaharap na kasalanan, wala po silang posibilidad. Kung pati ba yun, ay natubos na rin po. Kaya karamihan po sa mga tao, ang sinasagot ko nila, hindi kailangan gumawa, kailangan ko maging mabuti para hindi na ako magkasala. Pero diba natutunan natin, kahit anong gawin natin mga tao, hindi ito maalis yung anumang mga kasalanan. Tangis pamagitan lamang po ng dugo ng Panginoon. Kaya diba sa lumang tipan, nung panahon na yung mga Israelita na sa bansa nito, para makaiwas sila sa uling sumpa, yung pagpatay ng panganay, anong kinakailangan makita ng Diyos? Dugo po. Diba? Tingnan natin, Exodus po, chapter 12. Sa lumang tipan, pangalawang aklat, pagkatapos ng Genesis, Exodus, kapitulo 12, sa versikulo 13. Exodo, kapitulo 12, versikulo 13. Kung nakita na, Exodo, kapitulo 12, versikulo 13, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Ang dugo ay magiging sa inyo ay isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan. Kapag aking nakita ang dugo, lalampasan ko kayo, at walang salot na papatay sa inyo kapag pinuksa ko ang lupain na hindi ko. Sa tingin niyo po,
Mula po sa utos ng Panginoon, meron bang utos ng Panginoon dapat nilang gawin para makaiwas sila? Bukod po sa ipahid po yung dugo, sa kanila po mga bahay na tinitirhan, wala na pong iba. Tama? So ito po yung nagpapakita na mula sa side ng mga tao, wala tayo na namang magagawa para bayaran yung ating mga kasalanan. Kundi, tanging sa dugo lamang po ng Panginoon, tayo po ay mababayaran. Kaya sa yung book, meron pong kanta, natin badagdag. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Noong una po, hindi ko po maunawaan yung kanta na yun. Pero, kung paano natutunan natin sa Biblia, na tanging sumungitan ng dugo, doon po tayo malilitas, napakalina po. Tanging yung dugo lang po ng Panginoon, yung pwedeng magalis ng mga kasalanan ng mga tao. Kaya kung makakatagpo po kayo ng ganong klase ng mga tao, maging maingat po tayo. Kasi minsan, sa una, isasagot nila, opo, natubos po kami. Pero kung pagtatanungin po yung mga magagawa pang kasalanan, karamihan sa kanila, yun po yung sinasagot. Okay? Pero natutunan po natin, so magitan po ng dugo ng Panginoon. Kahit kung hinaharap natin ang kasalanan, ito po ay natubos na po. Ang tanong, sa ating mga kasalanan nga ba na narito yung natubos? Hindi po. Kundi, kung paano sinabi ng Panginoon, kasalanan na sanlibutan ng karamihan. Ibig sabihin, pati yung ibang tao po na hindi natin kasama nung nakinig tayo, pati yung kanilang mga kasalanan ay tinubos na din po. Tingnan natin sa unang 1, chapter 2. Sa unang 1, kapitulo 2, versikulo 2. Unang 1, kapitulo 2, sa versikulo 2. Kung nakita na, basahin po natin ito na sabay-sabay. Ito 1, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa ating, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya malinaw po, so magitan ng maraming talata sa Biblia, yung misyon ng Panginoon na alisin o patawarin o bayaran po yung kasalanan sa libutan ay kanya po na isang katuparan. Pero, kagaya na natutunan natin, bagaman yung mga kamag-anak natin, pamilya natin, mga kaibigan natin, natubos na rin sila, pero hanggat hindi nila napapakinggan at hindi nila sinasampalatayanan, ito pong ebanghelyo na ginawa ng Panginoon, hindi pa rin po sila makakapunta. Kasi po, wala po sila sa ganung pagkakataon ng kanila pong buhay na ito po ay kanilang sinampalatayanan. Napakalina po sa Biblia, di ba? Magiging mabisa lang yung ginawa ng Panginoon kapag sumampalataya po yung mga tao. Kaya napakalaga po ng pakikinig sa Biblia. Bakit po? Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nagagaling sa pakikinig. At ang pakikinig sa magitan ng salita ni Kristo. Kaya po sa Biblia, nilinaw naman po ng Panginoon kung paano tayo mainiligtas. Pero bukod sa mga bagay na ito, na talagang naisakatuparan niya yung ating kapatawaran ng mga kasalanan, may isang mahalagang punto ng buhay ng Panginoon kung paano niya po ito sa katuparan. Kaya this time, sa oras po na ito, yung paksa natin po pag-aaralan ay mission din po. Ibig sabihin, bilang mga Kristiyano, tayo po may mga mission, mamaya po malaman natin kung alin, pero paano natin isa sa katuparan itong mission na ito? Mula po sa buhay ng Panginoong Jesus, pagkakaroon tayo ng ideya kung paano natin matatapos ito po, mission na ito. Tingnan po natin sa Juan 17. Sa Juan 17, versikulo 19. Juan 17, versikulo 19. Kung nakita na po, basahin natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. 1:17, versikulo 19, dito 1, at dahil sa kanila ay pinabanal ko ang aking sarili upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Sabi po, para sa kanila, ibig sabihin sa ibang mga tao, ano po ginawa ng Panginoon? Pinabanal niya yung kanya sarili. Para saan? Upang sila naman ay pabanalin sa katotohanan. Kaya dito po makikita natin
Para may sa katuparan po ng Panginoon, yung kapatawaran ng kasalanan na buong salibutan, pati ng bawat isa na narito, kinakailangan po ng Panginoon yung buhay ng may kabanalan. At ganun din po sa atin. Bilang mga Kristyano na naligtas, para may sa katuparan po yung layunin ng ating pong buhay, kinakailangan po ng kabanalan. At isa po ito sa mga halaga na tanda o ebidensya kung tunay po tayong ligtas. Kaya kung tunay po tayong ligtas, kamusta po yung pag-iisip natin patungkol sa kasalanan? Tinatangkilik pa rin ba natin? O nagkakaroon na tayo ng may na umiwas at nakakapagdihil ito? Alam niyo po ba, isa sa katangian ng Diyos, baka hindi mga makasalanan, pero galit po siya sa kasalanan. Kaya pa session 4, maraming talata nagsasabi, tutugisin ko kayo, yung kasalanan hindi makakalabas, kasi yun po yung Diyos. Dahil banal po siya, ayaw niya po ng kahit anumang kasalanan. Kaya kung sa buhay po natin, sinasabi natin, ligtas tayo, naniniwala tayo sa lugar ng Panginoon, pero kung wala naman tayong mind na umiwas sa kasalanan, maging banal, nakapagtataka. Yung ganong klase po ng Kristyano, hindi natin masasabi na ligtas po. Bakit? Alam niya lang kung ano yung ginawa ng Panginoon. Alam niya lang kung ano yung katangian ng Panginoon. Pero wala po sa kanya yung tunay na pagsampalataya. Ano po kalakot ng pagsampalataya? Pagsunod. Kaya kung sinasabi natin sumasampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon sa kaligtasan, ibig sabihin, ano man yung buhay ng Panginoon, ano man yung kalooban ng Panginoon, meron tayong pag-iisip na sumunod po dito. Kaya sa 1 Thessalonica, chapter 4, verse 3, tingnan natin. 1 Thessalonica, chapter 4, verse 3. Kung tunay pa tayong sumasampalataya at meron pong puso na sumunod sa Panginoon, dapat po, itong kalooban niya na ito ay atin pong pinagsusumikapan sa atin pong buhay. 1 Thessalonica, kapitulo 4, sa versikulo 3. Kung nakita na, 1 Thessalonica, sa bagong tipan ko ito, 1 Thessalonica, sa kulay orange po, sa index, kulay orange po, 1 Thessalonica 1 tapos test po. 1 Thessalonica chapter 4, verse 3. Kung nakita na, basahin natin po ito ng sabay-sabay at dahan-dahan, take 1. Sapagkat ikaw ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakanal na kayo umiiwas sa pakikiapi. Ano pong sabi? Ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakanal. At dito po, nagbigay po ng hint yung Panginoon kung ano pong ibig sabihin ng pagpapakanal. Sa last part, ano po sabi? Na kayo umiiwas sa pakikiapin. So generally, ibig sabihin po nito, yung pagpapakabanal, ito po yung pagtiwalay sa anumang uri na kasamaan. At alam natin, ito pong mundo, puno na po ito ng kasalanan. Tama? Mapapansin niyo po, puro patayan, nakawan. Tama po? Kung ano-ano pong kasamaan yung nasa mundo. So ibig sabihin po na, evangelist, dapat lumipat na kami sa ibang planeta na kami kasi yung mundo masama na. Hindi po gano'n. Kung alis po tayo sa mundong ito, dahil masama na po itong mundo nito, paano naman natin sila may evangelize? So dito po papasok, yung ibig sabihin po ng pagkaiwalay sa kanila. Ibig sabihin po ng pagkaiwalay po sa kanila, kung ano man ang buhay ng mundo, hindi dapat gawin yung pamumuhay po natin. Ganun lang yun, kasimple. Pero, dahil tinalakihan natin yung sistema ng mundo, ito po yung magiging mahirap para sa atin. Pero kagaya na naman ito po, kung talagang hindi tayo na naligtas, natural sa atin yung nagsusumikap na maging banal. Umiwas sa anumang kasalanan. Kaya sa pagkakataon na ito, ating pag-usapan, paano natin malisa sa katuparan yung kabanalan o paano tayo mahihiwalay sa mundo ko ito na masama. Tingnan natin sa Efeso po chapter 2. Dito po nilinaw kung ano po yung mga bagay na dapat po tayo maihiwalay sa mundo. Efeso, Kapitulo 2. Atras lang tayo. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 2. Efeso, Kapitulo 2, sa versikulo 2. Basahin natin po ito ng sabay-sabay. 3 to 1.
na dati ninyong nilakaran ay sa lakan ng sanlibutan ito, ay sa pinuno ng kapangyarihan ng iyong papuwid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Nabanggit ko dito, dati ninyong nilakaran. Ibig sabihin, ito po yung buhay natin dati. Ano ba yung buhay po natin dati? Nakatuon sa mga bagay sa mundo. Kung paano kumita ng pera, kung paano natin magagawa ang mga bagay nito, kung paano natin makakamtan ng maraming bagay sa mundo. Tama? Yun po yung buhay po natin dati. Yun po yung dati natin nilalakaran. Lahat nakasentro po sa mundo. Kaya dito po, yung pinakapunto po dito, dapat magbago tayo ng pag-iisip. Yun po yung unang step para maihiwalay tayo sa mundo, sa kasalanan ng mundo. Ano po yun? Baguhin po yung ating pag-iisip. Nakalagay ko sa Biblia, Roma po, chapter 12. Roma chapter 12, verse 1 hanggang 2. Roma chapter 12, mula verse 1 hanggang Roma chapter 12, mula verse 1 hanggang 2. Medyo mahaba pa ito, pero mainam po na basahin natin ito. Roma kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Basahin po natin ito na sabay-sabay, Figure 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iala ay inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan sa limutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago na inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiya-siya, at lubos na kalooban ng Diyos. Verse 1, napakalinaw po. Ano pong sabi? Inyong igalay inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, kasiya-siya sa Diyos. Yun po yung buhay ng isang ligtas. Yun po yung buhay ng isang ligtas. Ano po? Yung may handog yung kanila pong buhay na banal at kasiya-siya sa Panginoon. Kaya dati po, pag kinakanta natin yung kantang Ayaw for My Life, so masyado lang tayong emosyonal. Pero bilang isang Kristyano, sasagi man sa atin yung isipan po yun, yun yung pagpapaalala po sa atin na dapat yung buhay po natin. Ito po yung buhay na kasiya-siya sa Panginoon. Ang tanong, paano natin masasakatuparan yun? Alam natin yung katawan natin. Likas nito yung gumawa ng kasalanan. Sa verse 2 po, ito po yung paraan. Ano pong sabi? Huwag ninyong tularan ng salibutan, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Kaya diba, sa mundo meron ka pala na mind over matter. So actually, sa Christian life, ito po ay isang susi para po sa pamumuhay ng pangkabanalan. Depende po sa ating pinag-iisipan, yun po yung magiging tayo. Tama po, nainiwala po kayo doon? Actually, totoo po yun. Kaya nga diba may mga girls, may mga tao na sinasabi nila, ay i-manifest mo na. Ibig sabihin, pag-isipan mo na, pangarapin mo na, na magkakaroon ka ng ganitong bagay sa ganitong taon. Tama po? Actually, totoo po yung bagay na yun. Depende po sa atin kung iniisip, magiging ganun po tayo. Kaya minsan may mga brothers and sisters ko, dumarating sila sa buhay na Christianite nila na sumusuko sila. Kasi paulit-ulit lang sila nakakagawa ng kasalanan. So tanggap na nila na talagang bagsak na yung kanilang buhay kasi puro kasalanan na lang, puro pagkakamali na lang, ganoon din ang mangyayari. Sabi ko, oo, natural, nababagsak tayo kasi meron tayong likas na pagdamang kasalanan. Pero kung magiging ganyan ang pag-iisip natin, wala talaga mangyayari. Anong ibig ko sabihin? Baguhin natin yung pag-iisip natin. Bakit po? Diba po, sa pag-iisip natin, doon tayo nag-uumpisa na mag-sika para bumay sa katuparan yung isang bagay. O sa ibang salita, i-determine yung atin po puso. Tama po? Kaya depende po sa iniisip niyo po ngayon, magiging ganun din po kayo. Kaya nga po sa Panginoon, hindi siya tumitingin sa panaglasaan niyo. Saan siya tumitingin? Sa puso po natin. Kasi alam ng Panginoon, kung ano tayo sa puso natin, yun yung gagawin natin sa panlabas natin na ano. Kaya bagaman nakatira po tayo sa mundo na ito na puno ng kasalanan, may paraan para maiiwalay tayo sa kanila. Number 1 po, baguhin po natin yung atin po pag-iisip. Pangalawa po, isa sa mga bagay na dapat po natin pakaingatan para makakumay ng banal
ito po kung sino yung ating sinasamahan. Okay? Tingnan natin ikalawang Korinto po, chapter 6. Ikalawang Korinto, kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 17. Ikalawang Korinto, kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 17. Medyo mahaba, ako na lang po muna yung magbabasa. Ikalawang Korinto, kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 17. Babasahin ko po. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama, mayroon ng katwiran at kasamaan. O anong pagsasama, mayroon ng liwanag sa kadiliman. At anong pagkakasundo, mayroon si Kristo kay Belial. O anong paghahali, mayroon ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Anong pakikipag-isa, meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos ng buhay, gaya ng sinabi ng Diyos. Ako'y mananahan sa kanila, at lalakad sa gitna nila, ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Verse 17, basahin natin ang sabay-sabay po, 3-1. Kaya nga lumabas kayo sa kanila, at umiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong umibo na ng mga bagay ng marami, at kayo'y aking at ang gabi. Kaya parang ganito po, pwede natin isipin, yung tubig at langis, maghahalo po ba? Imposible. Tama? Ganun din po tayo. Sa mata po ng Diyos, tayo po yung mga banal na. Tayo po yung mga iniligtas niya na po. Kaya sa mata po ng Diyos, nakapagtataka kung isang Kristyano, siya po yung nakakagawa pa rin ng sinasadyang kasalanan. Ibig sabihin, tinatangkilik niya pa rin yung paggawa ng kasalanan. Kung paano yung tubig at langis, alam natin hindi naghahalo. Ganun din po, yung isang banal sa kakasalanan, maghahalo. Tayong mga tao na naging bento po nun. Ano po yun? Nung naging nasa gitna. Minsan gumagawa ng kasalanan, minsan hindi. Kaya sabi ng Diyos, sa mata po niya, kailanman yung mangga hindi mabubunga na ibang bunga. Tama? Ang puno ng mangga, mangga lang din po yung bubunga. Ganun din po sa atin. Kung tayo po yung naging banal na, dapat po yung nagiging buhay po natin, puno na bunga ng kabanalan. Kaya dito po, wala po dito, in-emphasize po ng Panginoon, kung sino po yung sinasamahan po natin, dapat po tayo maging maingat. Kaya sa verse 14 pa lang, ano po sabi? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Madalas po, ginagamit po itong talata na ito para ipaliwanag po yung boyfriend at girlfriend sa loob ng church. Hindi po pwede. Bakit po? Naisip niyo na po ba, para sa mga kabataan, bakit ganito yung tinuturo sa church natin? Bawal yung boyfriend girlfriend? Bagal wala naman eksaktong sinabi na huwag kang magkakaroon ng boyfriend girlfriend. Sa tingin niyo po ba? Question ko din po ito dati, kasi meron din akong girlfriend dati. So ito parang kakaiba naman itong church na ito, wala naman yata tinuro sa Biblia, pero bakit bawal? Pinag-isipan ko ng maigi. Alam niyo po yung resulta? Kapag may boyfriend, girlfriend tayo, makakagawa na tayo ng kasalanan. May dalawang mahalagang bagay na magdudulo sa ating makagawa ng kasalanan. Una, imbis na yung Diyos yung sinusunod natin, sinusundin natin yung karelasyon natin. Tama? Lalo na kung dominant po yung kapartner natin. Kung ano yung gusto niya, yun yung gagawin natin. Tama? So pag sinabi niya, linggo, samahan mo ako, huwag ka pupunta sa church, ano mangyayari? Imbis na nasa church, nasaan? Nasa kanya. Pangalawa po, especially sa panahon natin ngayon, yung sexual na kasalanan, basic na lang po yung sa mga tao. Ano po sabi ng ibang tao? Especially po nasa bandang western na lugar, kapag virgin ka pa din, hindi ka. Hindi ka taktak. Parang baduy ka. Anong uso? Dapat sa ganito edad, hindi ka na virgin. Yun yung kanilang ipinahan, mamalaki. Pero sa Biblia, alam niyo po ba, yung pagsiping, inalaw lang po ng Panginoon sa mga may mag-asama. Kaya yung dalawang pangunahing bagay, kung bakit sa loob ng church, binabanggit na hindi pwedeng boyfriend mo girlfriend. Kasi madalas po, kung sino yung kasintahan po natin, madalas, kagaya na nabanggit po dito, sila po yung mga hindi mananampalataya. Worst case na lang po kung sa loob ng church, para silang ligtas, tapos nagkaroon sila ng relasyon, hindi ko na po maisip kung bakit pa nila nagawa po yan. Pero, bilang paalala po sa bawat isang na narito, yung pagkakaroon po ng boyfriend girlfriend,
Yun po yung isa sa dahilan bakit hindi ko siya pinapatuloy sa church. Naalala ko po dati, nagkaroon po ng Yabon Retreat. Alam niyo po sabi ng isang prayer missionary, pakiusap, kung pupunta na kayo sa church para manap ng inyong kapareha o boyfriend girlfriend, huwag na kayo pumunta. Hindi namin kayo kailangan. Nagulat ako. Yun talaga yung eksakto po niya. Sinabi, bagamat in-translate po yun kasi nag-English po siya, pero yun po yung punto ng kanya po, mensahe. Kung pupunta na kayo sa church para magkaroon ng kapareha, hindi namin kayo kailangan. Huwag na kayo pumunta dito. Kasi po, alam niyo po ba sa harapan ng Diyos, ano yung pinakamabigat na kasalanan? Ito po yung sexual na kasalanan. Ano bang kasalanan na gagawa natin? Magmura, magsinungaling. So, sa panlabas sa katawan natin nagagawa. Pero yung sexual na kasalanan, saan natin nagagawa ito? Sa ating sariling katawan. Ano pong sabi dito ng Diyos? Sabi po sa verse 16, sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Kaya kapag gagawa tayo ng sexual na kasalanan, ano pa nangyayari? Dinudumi na natin yung templo. Di ba po yung Panginoong Jesus, nung pumunta po siya sa templo ng Jerusalem, nakita niya po, may nagbebenta ng mga kung ano-anong bagay. Puno na po ng kasalanan. Ano po nangyari? For the first time, nagalit po yung Panginoong Jesus. Bakit po? Yung templo, lugar ng dalanginan, lugar kung saan nananahan yung Panginoon, anong ginawa nila? Pinuno nila ng anama, kasalanan. Kaya sa church ko, kung magkakaroon po tayo ng mga ng boyfriend and girlfriend, ako na rin po yung magsasabi, huwag na po kayo pumunta dito. Hindi po namin kailangan na mga ganang klase na. Pero kung Kristiyano po tayo, hindi natin susubukan itong bagay ito. Ito po babala ko po. Mula 2015, na na-request ko hanggang ngayon, marami pong nasaksihan, brothers and sisters, nagkaroon sila ng relasyon sa ibang kapatid. Wala na sila dito. Kahit ano kung sumikat nila ng mga kabalik, hindi na sila nakabalik. Bakit po? Kasila na. Lubos yung kanila pong buhay. Kaya kung gusto niyo po magkaroon ng boyfriend girlfriend, sinasabi ko sa inyo, wala po kayong magandang ibubunga na buhay Kristiyano. Kahihiyan lang sa harapan ng Diyos. Kaya kung gusto niyo talaga magkaroon ng boyfriend girlfriend, lapit po kayo kay Pastor, usapin, para mag-asawa na. Yun po talaga hindi talaga sinasabi po namin. Kung di kayo makapagbigay, mag-asawa na lang kayo. Pero ang tanong, kaya niyo na ba? Sinasabi ko po itong bagay na ito kasi kahit anong ulit namin na nababanggit ko ito, marami pa rin po mababagsak. Pero this time, karamihan ko may mga bago, huwag na huwag niyo pong susubukan. Kapag sinubukan niyo po yan, yun ang po yung huling araw na magiging payapa yung inyong Kristiyano. Kaya pakiusap, huwag na huwag pong subukan. Okay? Kaya verse 15, chapter 15, unang Korinto chapter 15, verse 33, marami pong talata na sasabi, kung hindi po natin titignan o aayusin po yung ating sinasamahan, tayo din po ay mapapahama po, madadamay. Unang Korinto chapter 15, verse 33. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Napakalino naman po, di ba? Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. So, paano po yung evangelist? Mga kaibigan ko, mga talagang bad influence ng mga ito, malaloko ng mga ito. Ito po, gusto ko pong ibahagi. Ako din po, nalipas po ako, college student po ako, first year. So, yung course ko po, engineering, and kadalasan po sa mga naging kaklase ko po, mga manginom, mga may bisyo sa buhay, mga masama din po na, may mga masamang influensya din po. Pero, hanggang sa makagraduate ako, naging kaibigan ko sila, pero hindi po ako nakikimasok sa kung naman po yung buhay nila. Ano po ibig ko po sabihin? Kapag nagyaya sila mag-inom, hindi ako sumasama. Kapag may gagawin silang kalokohan, ano, pupunta sila sa ibang department sa school namin para manligaw, iniiwan ko sila. So sa ganung way, doon nila ako nakilala na talagang tunay ako na Kristiyano. Kaya kapag magkakasama kami, may mga kabalastugan sila pinag-uusapan, sabi nila, uy, mahiya kayo, nandiyan si Roland. So yung respeto sa kanila na, tratuhin tayo na talagang banal, mabubuo po yun. Kung sa isip natin, meron tayong may na
ayaw din natin makialam dito sa kanilang ginagawang kasalanan. Kaya sa office ninyo, sa school ninyo, kung may mga kaibigan po kayo na gano'n, okay lang naman po kasi mahalaga po na maging maayos yung relasyon natin sa kanila para may evangelize sila. Pero kung madadami na po yung inyong Christian life, ang bawat, gagawin na rin yung ginagawa nila. Nanginom sila, naninigalalo sila, nangongopya sila, nagkakaroon sila ng boyfriend, girlfriend, hindi na po yung evangelism. Yun po ay pagsira na po ng inyong pong Christian life. Kaya isa po ito sa malaking hamon po sa ating buhay Kristyano. Bakit po? Kapag gagawin niyo po ito, may tendency po na mawalan kayo ng kaibigan. Totoo po. Kasi ayaw nila sa ganung tao ng mga mukhang banan. Kasi hindi nila nagagawa, yung gusto nilang gawin. Kaya binabalaan ko po kayo, totoo po, may chance. Kung pipiliin niyo pong mamuhay ng banal, mawawalan po kayo ng kaibigan. Pero, yung relasyon niyo naman po sa Panginoon, mas magiging maayos, mas magiging mapayapa. So kung ganun po, mawawalan na po ko ng chance makapag-evangelize, hindi po. Kung sa work ninyo, top performer po kayo, maganda po yung pinapakita ninyo, makaka-influensya kayo. Bakit po? Lagi kayong pupulihin. Bakit po? Lagi kayong nasa highlights, lagi kayong sinasabihan ng boss na, ito, tularan nyo ito sa ganito, masipag, ganito yung ginagawa po niya. So makikilala kayo ng ibang mga tao. Sa school din, gano'n. Kapag nag-aaral kayo ng mabuti, makikilala, ay, matalino yan. Kaya sa oras ng pakilala nila, may kailangan sila sa trabaho, sa office, o sa eskwelahan, sino lalapitan nila? Yung magaling siyempre. Kaya hindi lang po yung i-please sila yung paraan para ma-evangelize mo sila. Yun ang huwag niyo pong gagawin. Yung talagang bigyan sila ng pabor, nagawa din ng ganong klase ng kasalanan para ma-evangelize sila. Huwag po. Sinusubok lang po nila kayo. Alam niyo po yung mangyayari ba? Niyaya kayo mag-inom. Tapos sinabi niya, sige, after nito, sasama na po sa iyo ito yung libro. Sinusubok ka lang po nun. Bakit po? Para tingnan niya talaga kung kulay ka ang Christian. Sa tingin niyo po, kapag uminom kayo, niyaya niyo po sa church, maniniwala pa kaya siya sa inyo? Hindi na po. Ay sabihin, ay, parehas lang pala tayo eh. Kaya, kung gusto niyo pong evangelize ng mga kaibigan ko ninyo, hindi po paraan yung pakisamahan sila sa ginagawa. Ano po paraan? Ipakita niyo po yung tunay na Christian. Sa ganung paraan, pakilala nila. Talagang totoo po kayo na Kristiyano. Kung ano may sinasabi ninyo, na imbitahan sila for evangelism, maniniwala sila. Kasi nakikita nila sa buhay ninyo, talagang meron pong pagbabago. May nangyayari. Kaya sinasabi ko po ito, kasi po ganun po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Sa buhay po ng Panginoong Jesus, nakita po ng mga tao na talagang tunay po siya na anak ng Diyos. Bilang resulta, maraming sumunod sa Kanya. Pag nangangarap po siya, may mga nakikinig at may mga naliligtas. Kaya yung way of evangelism ng Panginoon, hindi lang puro salita. Kahit sa buhay niya rin po, ipinakita niya po kung paano siya mag-evangelize. Kaya kung mariyain po kayo, ito po yung pinakamagandang way para mag-evangelize. Yung inyong pong magandang pamumuhay. At isa pa po sa dapat po natin pakaiwasan para mamuhay po ng banal, una, yung pag-iisip. Baguhin po natin. Iwasan natin yung mga pag-iisip o way ng mundo. Pangalawa, iwasan natin yung ating mga kaibigan na gumagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, kapag niyaya nila tayo gumawa ng kasalanan, dapat tayong umiwas. At pangatlo po, dapat tayong umiwas sa lugar na magkakasala. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 6 po. Kawikaan, kapitulo 6. Versikulo 27 hanggang 29. Kawikaan, kapitulo 6, versikulo 27 hanggang 29. Kawikaan, kapitulo 6, versikulo 27 hanggang 29. Kung nakita na po, maaari niyo po ba itong basahin ng sabay-sabay, dahan-dahan, 3 to 1. Makapagdadala ba ng apoy ang isang tao sa kanyang kandungan at hindi masusunog ang kanyang kasuotan? Sa nagbabagang uli, makalalakad ba ang isang tao at ang kanyang mga paa ay hindi mapapasok?
Ngayon ang sumisiping sa asawa ng kanyang kapwa, sino mang mamipol sa kanya ay hindi maaaring walang parusa. Verse 27, literal po, di ba? Halimbawa, bibit-bit po kayong uli na nagbabaga, hindi kayo mapapasok. Eh kapag hindi kayo napasok, pang Guinness World Record po kayo. Di ba may mga ganun po, uso po yun sa Guinness World Record, di ba? Kapag may mga kakaiba kayong ginagawa ng matagal, ay i-record na yan. Pero alam natin, natural. Normal po, literal po. Kapag may hawak tayong baga ng apoy, mapapasok tayo. Ganon din po sa kasalanan. Sa paano paraan? Halimbawa, nasa bar po kayo. Sabihin natin, talagang magandang bar mo talaga. May anak, may mga kung pong tao na naroon. Tapos sabihin na, ay, hindi po ako magkakasala, hindi po ako iinom, hindi po ako titingin. Talaga? Pumunta ka pa ng bar. Isa, nasa bahay ka na lang. Tama po? So, ganun din po. Bilang may likas tayo na pagkamakasalanan, dapat nating iwas yung ating katawan sa lugar na magkakasala tayo. Bawa, may kasama tayong kaklase natin o kaopisina natin na other gender. Naglakad tayo sa dilim, pumunta tayo sa bahay nila ng walang ibang tao. Ay, hinatid ko lang po para safe po siyang makauwi. Grabe namang maginawa yan. So, ganun paraan, alam niyo po, ibigyan natin ng chance sa sita na matukso po tayo. Si David, ano po nangyari sa kanya? Di ba ganun din po? Supposedly, bilang hari, kapag may digmaan, dapat nandoon po siya, di ba? Sa digmaan, siya po dapat yung namumuna sa gera. Ano po nangyari sa kanya? Nagpaiwan po siya sa kanyang bahay. At ano po nangyari? Nung nagpaiwan po siya, naglakad-lakad po siya, meron siya nakita. Sino po? Si Bathsheba. Anong nakita niya? Napakagandang babae na nakauban na naliligo. Anong resulta? Nakasala po siya. Kaya ganun din po. Kung nasa lugar po tayo, na talagang posibilidad magkasala, tapos insist natin, ay hindi ako gagawa ng kasalanan. Wala po mangyayari. Di ba na lang kung wala pong inigas sa magmakasalanan? Posible. Pero diba, alam natin, napakahina natin. Meron tayo inigas sa makasalanan. Kaya konting tukso lang, di ba po, iba na yung pakikipaglaban natin. Nasisiraan tayo na pag-iisip sa pakikipaglaban po na wag, mahulog sa tentasyon. Kaya kung gusto po natin mamuhay po ng banal, dapat po natin laging tingnan. Ano ba yung lugar na atin po inabibilangan? Kung nasa lugar po tayo na pwede tayo magkasala, umalis na po kayo dyan, tumakbo na po kayo. Si Jose, di ba? Nung nasa bahay po siya, ng kanyang pong amo, ano pong nangyari? Tinutukso po siya na asawa po niya, tama? Ano pong ginawa po niya? Nanlaban po ba siya? Ay, hindi, huwag po ko tuksoin. Tigilan mo yan. Anong ginawa po niya? Tumakbo po siya. Sa China po, yung mga police po doon, nagkaroon sila ng tutorial para daw po makakaiwas kapag may mga kidnapper o kidnapper o may papatay po sa mga sibilyan na tao. Alam niyo po ginawa ng police sa tutorial na yun? Nung nilabas niya yung kutsilyo, ano po ginawa ng sibilyan? Tumakbo po siya. Totoo naman po. Sa harap ng mga ganang klaseng tao, wala tayong kalaban-laban. Lalo na po sa Christian life natin. Wala tayong kalaban-laban sa ating likas sa pagiging makasalanan. Yung Panginoong Jesus, diba? Hindi siya nakayo sa temptation. Matthew chapter 4, diba? Nung time na nag-fasting po siya, wala siyang kasama, nauuhaw siya, nagugutom po siya. Ano po nangyari? Tinukso din po siya ni Satanas. Pero dahil puno po siya ng salita ng Diyos, ito po ay kanyang napag-tagumpayan. Kaya ganun din po sa atin. Hindi tayo extended sa temptation. At yung pinakamalaking chance po na tayo po ay matukso, kung saan po yung lugar na puno na kasalanan. Hindi ko na babanggitin ko ano ito, pero alam niyo po kung saan po kayo mahina. Kung sa kabataan, sa computer shop kayo mahina, huwag kayo pumunta ng computer shop. Sa mga matatanda, sa lugar kung saan kayo pwede mag-inom, huwag kayo pumunta po doon. Sa mga single, kung mahina kayo sa other gender, huwag kayong sasama ng mag-isa lang kayo sa ibang kasarian. Kung may samahan kayo, dapat grupo kayo. Alam niyo po kung saan po kayo mahina. At kung saan man po yun, huwag niyo po pupuntahan. Kung gusto niyo po magkaroon ng kasiya-siya, kalugod-lugod na Christian life sa harapan ng Diyos, sa ganun way, magagawa niyo po yun kung iiwas po.
At isa po sa dapat po natin pakiingatan pa, ito po additional na lang. Since napakarami na ng Christian churches, kahit sa online, marami po mga sermon ng ibang church, maging maingat po kayo na huwag pong makinig po ito. Bakit po? Hindi sa sinasabi ko po huwag niyong tangkilikin yung mga sermon. Sinasabi ko po sa inyo, pwede po kayo malason. Kahit parehas po na salita ng Diyos, pero kapag iba po interpretasyon ng pagtuturo, pabilis po tayo may influensya. Ito po sinasabi ko po about past experience na Philippine Leopard Mission, hindi na mababanggit ng mga churches, ilang churches na po ang ganito nangyari. Alam niyo po nangyari? Sa group leader, marami siyang question. Marami siyang gustong alamin sa Biblia. Hindi pa sinasagot ng pastor. Ano yung ginawa po niya? Bago siya magtanong sa pastor, nag-search po siya sa internet. Dinakita siya ng mga sermon, mga doktrina. Alam niyo po ginawa niya? Talagang inadapt niya po yun. Talaga pong pinaniwalaan niya po yun. Bilang resulta, alam niyo po nangyari? Yung cell group na kanya pong kinabibilangan, hinatak niya po sa ibang church. Worst case po yung iba, bumuha sila ng sarili nilang church. Sa Philippine Mission, ang dami po natin sermon. Actually, kung search po ibang churches po, na mayroon po media team, meron silang mga-upload din na sermon. So bakit pa kaya hanap na ibang sermon? Ito po ibabalalan po na pwede po ikasira ng inyo po buhay Christian. Kaya ito po mga bagay na ito po yung mga bagay na dapat natin iwasan. Una, yung pag-iisip ng mundo. Dapat baguhin natin ating pag-iisip. Pangalawa, yung mga tao sa mundo. Kung paano sila mabuhay, dapat hindi po ganun yung ating magiging buhay. Pangatlo, yung environment, kung nasaan ba tayo. Kung makakagawa tayo ng kasalanan sa isang lugar na yon, huwag na natin pagbahan. At last, yung mga maling doktrina. Iwas po tayo. Kung gusto niyo po magkaroon ng buhay ng may kabanalan, dapat po natin iwasan ang mga bagay na ito. This time, atin namang pag-aaralan, paano tayo mas magiging banal pa. Nandun na tayo sa step na dapat natin iwasan, malimala po natin iwasan. Pero kulang po yun. Hindi po yun sapat. Meron pa po tayong mga bagay na dapat po gawin para makapamuhay ng banal. Number 1, Awit chapter 73, tingnan natin. Awit chapter 73, atras lang po tayo. Awit 73, verse 27 hanggang 28. Awit 73, verse 27 to 28. Basahin po natin ito. Sige po, hanapin po muna. Awit 73, verse 27 hanggang 28. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat narito, malilipol sila malayo sa iyo. Ang lahat na itinupad sa iyo ay minakasan mo. Ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Ginawa ko aking kanlungan ang Panginoong Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga nagawa. Verse 28, di ba po? Napakaganda. Sabi, ngunit para sa akin, ang pagiging malapit ng Diyos ay aking kabutihan. Paano po naging kabutihan kapag malapit po tayo sa Diyos? Yun po yung isa sa magagandang paraan para maging banal. Maging malapit sa Diyos. Bakit po? Sa tingin niyo po, for example, kasama natin yung Diyos dito. Sa buhay natin sa araw-araw. Makakagawa tayo ng kasalanan. Mahihiya tayo, di ba? For example, si Pastor, mag-stay po siya sa bahay niya sa isang buong araw. Ewan ko lang kung iba magiging action po ninyo. Baka buong araw, nakadress po kayo, nakapolo kayo. Tama po. Hindi man kayo makitaan ng kakaibang ugali. Tama po. So, parang ganun din po. So, literal po. Yung pagiging malapit po sa Diyos, tutulungan po tayo na ito na maging banal. Ang tanong, paano? Ano po ba katangian ng Diyos? Ang salita ay Diyos. Kaya yung pangalawang paraan, para maging banal po tayo, dapat malapit po tayo sa salita ng Diyos. Kung pinagbubuli-bulayan ang binabasa po natin Biblia. Kaya masabi ko po kanina, bago tayo magsimula, kung wala tayong Biblia, magiging mahirap yung ating buhay Kristiyano. Kasi una, wala tayong natutunan, wala tayong mababasa. At higit sa lahat, walang magagay sa atin kung tama pa ba o mali yung ating ginagawa.
At yung Panginoong Jesus, bagaman siya ay Diyos, yun din po yung ginawa po niya. Tingnan natin, Juan 17, versikulo 17. John chapter 17, sa verse 17. 1 chapter 17, verse 17. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 1 chapter 17, verse 17. 3 to 1. Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ano pong sabi? Ano yung paraan para sila may maging banal? Katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang salita mo ay katotohanan. Kaya sa Matthew chapter 4, kung mababasa niyo po yun, paano na pagtagumpay ng Panginoong Jesus, yung temptation sa Satanas? Ano po ulit-ulit yung sinabi ng Panginoong Jesus? Sinabi sa salita ng Diyos, ganito, ganyan. Tanging sa magitan ng salita ng Panginoon, yun po yung kanyang pinanglaban para mapagtagumpayan po yung tukso. At sa Biblia po, pag sinabing salita ng Diyos, minsan ito po inahalin tulad sa tubig. So sa Christian life po natin, bilang nabubuhay po tayo sa mundo, tayo po ay nadudumihan minsan ng kasalanan ng mundo. Nagkakamali tayo, nawalong tayo sa tukso, at bilang resulta sa harapan ng Diyos, tayo po ay nadudumisa ng kasalanan. Di ba para sa Diyos, ano pong sabi niya? Yung kasalanan ay gaya ng maruming basura, maruming basahan. Tama po? So sa pinakagawa tayo ng kasalanan, tayo po ay narurumihan. Kapag kayo po mabaho, maruming, anong ginagawa niyo po? Magpapalit lang ng damit? Naliligo po, di ba? Tingnan natin sa Biblia, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, sa verse 26 po. Efeso 5, versikulo 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. Efeso 5, versikulo 26, 3 to 1. Upang kanyang makamadali siya na nilinis pamagitan ng pagbuhugas ng tubig sa salita. Ano pong sabi? Pagbuhugas ng tubig sa salita. Kaya sa loob po ng church, pagkatapos natin maritas after ng Bible seminar, anong naabutan natin sa church? Puro sermon, puro fellowship, puro about sa Biblia. Bakit po? Kasi sa araw-araw, nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi man sa aksyon, sa ating puso't isipan, nakakagawa tayo ng kasalanan. Kaya nga po, dumating po tayo sa pagkakataon ng Christian natin na lugmok na tayo, dahil marami tayong kasalanan na gawa, tapos sabihin natin, ay hindi po, kapag okay na po ako, saka po ako pupunta ng church, ito po yung katumbas po nito. Para niyo po sinasabi na, ay hindi, pupunta lang po ako ng CR para maligo kapag malinis na ako. Matino po kung iisip yun? Hindi, diba? Pupunta tayo ng CR para maligo kapag alam natin marumi tayo. Hindi kapag malinis tayo, diba? Kasi kung malinis, bakit pa tayo maliligo? Eh, malinis na nga. Ganun din po sa Christian life. Kaya ito pong church po, ito po yung lugar ng mga hindi perfectong Kristiyano. Ito po yung lugar kung saan mas nililinis po tayo sa atin po buhay. Kaya nung wala umaga hanggang hapon, yung activity natin, laging connected po sa salita ng Diyos. Sa ganung paraan, tayo po ay nalilinisan. Kaya isa po sa paraan, para tayo mas mamuhay pa ng banal, una maging malapit sa Diyos, sumunod maging malapit sa salita, palagi po dapat nasa fellowship. Tingnan po natin 1:13. 1:13 po, versikulo 12 hanggang 15. Versikulo 12 hanggang 15. Ito po yung pagkakataon na inugasan ng Panginoong Jesus yung paano mga alagad. Basahin natin mula verse 12 hanggang 15, 3 to 1. Kaya nang maugasan niya ang kanilang mga paa at mangkuha ang kanilang mga damit at maging maupo, ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung anong ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at ang kayo, sapagkat ako nga, kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas sa inyong mga paa, kayo man ay dapat din maghugas sa mga paa ng isa't isa.
sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin ninyo ay sa ginawa ko sa inyo. So, literal po, sa oras na ito po yung pakay ng Panginoon. Kung ano yung ginawa ng Panginoon na pagbubugas sa mga paa, yun din po yung dapat natin gawin. So, paano po yun? Araw-araw, pag may fellowship tayo, linisin natin paan, mga kapatid. Hindi po yun yung literal na ibig sabihin nito. Noong unang panahon po, wala pa po mga sasakyan. So, madalas po, kapag buhay-biyahe po sila, madalas po, naglalakad po sila. At yung gamit nilang sapatos, hindi pa po yung mga Vans, Nike. So, mga sandals lamang po. So, ibig sabihin, madali po itong alikabukan at marumihan. Kaya dati po, yung mga lingkod o yung mga alipin, pagpasok ng kanilang amo, alam niyo po yung ginagawa nila, linilinisan po yung kanilang mga paa. So, ano ibig sabihin ito sa Christian life natin? Sa mundo, patuloy po tayo lumalakad. Ibig sabihin, nabubukay tayo sa mundo. At ito pong mundo na ito, napaka-rumi. So, kung naglalakad tayo sa marumi, ano mangyayari? Madudumihan pa yung ating mga paa. Ibig sabihin, nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakamali po tayo. Ngayon, ano pong ginawa ng Panginoong Jesus? Hinugasan niya po yung paa ng mga alagad. Sa church, during fellowship, yun po yung pagkakataon para mahugasan po yung paa ng mga kapatiran. Bakit po? Kapag mag-share ng testimony ng kapatid, nag-open siya ng kalagayan po niya, anong response madalas sa kapatid? In-encourage po siya. Pinag-pray po sila. At sa ganung paraan, tayo po yung napupugasan ng paa. Kaya yung pagdala po ng fellowship ng mga kapatid, pwede na rin itong gamitin basihan kung gaano tayo kabanal sa ating buong buhay pa siya. Isa pa po sa mahalagang bagay na dapat po natin gawin para maging banal po tayo, o po nagkakasala po tayo, pero sa tuwing nagkakasala po tayo, yung fellowship o relasyon natin sa Diyos, nasisira po rin po. Ano kailangan natin gawin? Umamin si Diyos. Mag-confess po si Diyos. Kaya sa pagkakataon na ito, yung confession, kailangan po siya para sa isang tunay na nanaligtas. Para saan po? Hindi maalis yung kasalanan, kundi mapanumbalik po yung fellowship sa Diyos. Unang 1 po, chapter 1. May mga ibang tao po kasi, ito po yung ginagamit nilang talata para sabihin, ay, pag nag-confess ka, mawala yung kasalanan mo. Hindi. Actually po, yung aklat ng unang 1, ito po ay para po sa mga naligtas na. Okay? Kaya naman yung nakalagay po dito, ito po ay para sa pakikipag-ayos ng fellowship sa Diyos. Unang 1, chapter 1, verse 9. Basahin po natin, ito lang sabay-sabay. Unang 1, chapter 1, verse 9, 3 to 1. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Di ba po, yung attitude po ng isang tao umaamin sa kanyang kasalanan, humingi po siya ng kapatawaran, tama? Kasi kung ayaw niya po mapatawad siya sa kanyang mga kasalanan, itatago niya lang po ito, tama? Ganun din po, di ba, sa mga magpamilya. Halimbawa, yung mga pamangkin natin, anak natin, nakagawa sila ng kasalanan. Kapag hindi nila inamin yung kasalanan nila o hindi sila nag-sorry, matutuwa kaya tayo? Hindi, di ba? Kasi mukha sila nagre-rebelde pa sa ganung klase po na attitude po nila. Pero kapag may sila ng tawad, inamin nila nagawa nilang mali, maintindihan natin sila. Kasi alam nila na nagkamali sila. Kaya ang response ng Diyos, ang sabi niya po dito, magpapatawad po siya at tayo ay kanyang lilinisin. Kaya sa Christian life natin, ito yung buhay sa harapan ng Diyos. Kung may kasalanan po tayo, alam po ito ng Diyos. Hinihintay niya lang po yung pagkakataon na umamin po tayo sa Kanya at mag-repent. Pwede ko po papasok ng repentance kung saan para maayos yung fellowship sa Diyos. Hindi yung repentance para maligtas. Kasi yung repentance para maligtas, isang beses lang po yung gagawin. Yun po yung hindi pa tayo ligtas. Pero pagkatapos maligtas, araw-araw kailangan natin mag-repent. Para saan po? Maayos yung fellowship natin sa Diyos. Kasi po, yun po yung pagpapatuto sa Diyos na, sorry po Panginoon, nagkamali po ako, ayoko na po itong ulitin, tulungan niyo po ako. Yun po yung repentance sa Diyos. Nakikita niyo po yung puso natin na gusto po natin na mamuhay pa po ng banal. Kaya sa pamagitan ng mga bagay na ito, magagawa natin mamuhay ng banal sa ating buhay, Christian. At next po,
Ano naman ang purpose? Bakit natin kailangan maging banal? Opo, kanina nalaman natin, ito po yung kalooban ng Diyos. Pero, kung paano binanggit ko po kanina, para may parang ko yung misyon ng Panginoong Jesus, ano pong ginawa po niya? Siya po yung napaka-banal. Kaya ganun din po sa atin. Yung kabanalan po, ito po yung napakahalaga. Bakit po? Sa ganung estado ng pamumuhay sa Christian life, doon lang po tayo magagamit ng Diyos para may katuparan po yung ating mission. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo po yung instrumento ng Diyos para iligtas po yung mga lugaw na kaluluwa. Kung yung instrumento na ito, marumi, hindi niya ito gagamitin. Diba sa bahay, kapag yung kutsara, marumi, wala naman siguro bumuulit ng maruming kutsara. Bago natin ito gamitin, di ba nililinisan natin ito? Ganun din po sa Diyos. Bago niya gamitin po yung mga instrumento po niya, ito po yung kanya muna, kinilingan kung malinis po ba. Ikalawang Timoteo po, chapter. Ikalawang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 21. Dalawang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 21. Basahin natin po ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3-1. Sa isang malaking bahay, ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto at tila, kundi mayroon din ang mga kahoy at luwal, at ang iba'y sa natatanging paggagamitan, at ang iba'y para sa karaniwan. Kung nililinis ang sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay nito, ay magiging tanging kagamitan, inilalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabuting gawa. Ano pong purpose? Bakit po tayo ginagamit ng Diyos? Sabi po sa last part ng 21, inihahanda sa lahat ng mabuting gawa. Para po sa Diyos, yung pinakamabuting bagay, yung pinakamabuting gawain, ano po ito? Yung pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Pero sino po yung kanyang ginagamit? Sa first part ko ng verse 21, ano pong sabi? Kung nilinis ang sinuman ang kanya sarili. Ano po sila? Sila po yung magiging tanging kagamitan. Kaya dito po, makikita po natin, yung Diyos po, lagi po siya gumagamit ng mga Kristiyano, manilinis. Kaya sa verse 20, mapapansin niyo po, may mga kasangkapan ng ginto, pila, kahoy at luwal. Ano po ibig sabihin nito? May mga Kristiyano pa na magkakaiba ng talento. Yung ginto at pila, maaaring sila may mga magaling magsalita, magaling sa Biblia, maraming alam. So para silang ginto, kasi talaga marami silang abilidad. Pero yung kahoy at luwad naman, sila yung mga taong wala masyadong kakayahan. Ibig sabihin, mga basic lang yung kanilang gawin. Mag-serve, maglinis. Pero sa verse 21, di ba nakita natin, hindi sinabi ng Diyos sa gumagamit lang siya ng ginto at pila o kahoy at luwad. Sino ba yung ginagamit niya? Yung mga manilinis. Kahit sa palagay natin, marami tayong alam sa Biblia, bawalin tayo magsalita, pero kung marumi naman tayo, may kasalanan po tayo. Hindi po tayo gagamitin. Sa kabaligtaran, kung wala tayo masyadong talento, pero kung malinis tayo sa harapan ng Diyos, gagamitin tayo ng Panginoon. Di ba po ng mga nakarang session, pinag-aralan natin yung patungkol sa Holy Spirit? Isa sa katangian ng Holy Spirit, ano pong ginagawa niya? Binibigyan niya tayo ng kakayahan para gawin po yung kalooban ng Panginoon. Kaya ganoon din po, kung wala tayong talento, pero kung malinis po tayo, yung Holy Spirit, binibigyan tayo ng sapat na kakayahan para gawin yung gawain ng Panginoon. Mahihayin po akong tao, never ko po nakita yung sarili ko na umarap sa maraming tao. Alam ko yun ang mga magulang ko. Pero narito po ako ngayon, nasa harap ng maraming mga kapatid at ibang mga tao. Ito ko nakita, ito po yung pagkilos ng Espiritu Santo. Hindi rin po magaling magsalita. Kaya papasinisan, pautag-utag ako, gaya ko. Kasi hindi ko po siya natural na tayo. Pero, kung paano magsumika po ka na maging malinis, yung Holy Spirit ko, pinitulad ko na Diyos na, bigyan po ako na sapat na kakayahan. Ganun din po sa inyo. Kaya huwag niyong tingnan sa sarili nyo na, ay, ganito lang po alam ko, ganito lang kaya ko. Hindi po. Dapat niyo po pagsumikapan na maging malinis po kayo. Sa ganung paraan, yung Holy Spirit, yung Panginoon, gagamitin po kayo sa iba't ibang paraan. Okay? Ang tanong po dito,
Ano po ba yung ano po yung mission po natin sa harapan ng Diyos? Anong klase po ito ng mission? Alam na po natin ito. Ito po yung ipang-aral po yung salita ng Diyos. Kaya diba, Mateo 28, versikulo 19 hanggang 20, ano pong sabi doon? Kaya sa paghahaya ninyo, gawin ninyong alagad ang maraming tao, maraming bansa. Yun po yung mission po natin. Yung ipang-aral po yung salita ng Diyos. Kung totoo pagkatapos sa ating maligtas, pwede na kain po din ng Panginoon. Pero bakit hindi niya pa tayo kinukuha? Kasi, kailangan pa po natin ipangaral yung salita ng Diyos para sa kaligtasan ng maraming tao. Di ba po, John chapter 16, verse 9, ano po yung muling kasalanan? Yung hindi pa sampalataya. Kaya sa Romans chapter 10, ano pong sabi po doon? Paano sila makakasampalataya kung walang mga ngaral? Tama po? Kaya tayo po yung mga istorbo ng Panginoon para mangaral po. Hindi lang po yung mga pastor o evangelist, kundi bawat isa sa atin. Ito po yung ating mission na ibangag ito sa kanila. Hindi natin kailangan formal na pagtuturo sa kanila. Pero yung may bahagi sa kanila, yung pinakanatutunan sa Bible Seminar, yun po yung magiging armas po natin para sila po ay ma-evangelize. Pero minsan sa Christian life natin, lalo ngayon, maaari po sa iba po na nakaranas, buwan-buwan mayroon tayo sa Bible Seminar. Nakaraan yung Bible Camp, tapos ngayon pa naman, kaya Bible Seminar. Nakakapagod, pero bakit yung ibang mga kapatid, sige pa rin magpatuloy, kahit sunod-sunod? Kasi may mga kadahilanan kung bakit kinakailangan po natin. Sa Christian life po natin, kung dumating man tayo sa punto na ayaw na natin mag-evangelize, pakiusap, alalahanin niyo po itong bagay na ito. Tinatamad na po tayo mag-evangelize. Kung ayaw natin mag-evangelize, pakiusap, alalahanin niyo po. Dahil may impyerno, kaya tayo magpapatuloy mag-evangelize. Ano pong impyerno? Magandang lugar? Mas masakal pa sa mundo. Tama? Kung paano yung mga manag sa buhay, ayaw natin silang napapahamak sa mundo, o nasa mababang kalagayan, lalo na sa impyerno. Yun po yung pinakapangit na lugar sa mundo at pinakamasakit na lugar. Bakit po? Walang kapahingahan, araw-araw po na sinusunod. Lucas po chapter 16, ito po yung tunay na kwento. Ito po yung patungkol po sa mayamang lalaki at si Lazaro. Kaya mula po sa kwento na ito, dito tayo pwede mapaalalahanan. Kapag hindi naligtas, yung mga mahal natin sa buhay, kung ano yung naranasan ng mayamang lalaki na ito, yun po yung kanilang mararanasan. At yung worst pa po dito, habang nagturuso sila sa impyerno, ito po yung ating nakikita. At sila rin po, habang nagduruso sila, nakikita po nila tayo. Nakalagay po dito, Lucas chapter 16, mula verse 23 po. Isa-isayin po natin to. At imagine niyo po, habang binabasa natin to, yung mga hindi paligtas sa mga mahal natin sa buhay, sila po'y nakakaranas nito. Tingnan po natin. Verse 23 po muna. Basahin po natin ito na sabay-sabay. 3-1. At mula sa Hades, sa kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malay si Abraham at si Lazaro sa kanyang kanluran. Pwede ka lang po muna. So sabi ko, diba, nakita na ba yung lalaki mula sa Hades si Lazaro na sa kanluran ni Abraham. Kaya ganoon din po tayo. Kapag nasa langit na tayo, sila na sa impyerno, kitang-kita nila tayo. Ano sasabihin nila sa atin? Bakit mo ko sila po? Hindi ka man lang nag-cry? Kasi minsan pinangunahan tayo ng takot. Ay, ano po yan? Takot yan. Kasi deboto na yan sa ganitong church. Ay, nag-try naman mo ako, pero ayaw talaga. Kaya, hindi na ako nagpatuloy. Ano sasabihin nila sa atin? Bakit mo ko sinapuan? Walang totoo yung impyerno. Bakit ka dito? Bakit ka pinangunahan ng takot mo? Nakikita at nakikita nila tayo. Nakikita natin sila ng lusa. Diba sa mundo, kapag yung mga kamag-anak natin, pamilya natin, nahihirapan sila, kahit hindi tayo nasasaktan, naiiyak tayo. Kasi ayaw natin silang nagdurusa. Ito pong bagay dito, ito po yung walang hanggang pagdurusa. Kaya kung tinatama tayo mag-evangelize, kung ibipriority natin sa buhay, alalahanin po natin ito. Ito yung eksakto mangyayari sa mga mahal natin sa buhay kapag hindi sila maligtas. Verse 24, basahin din natin, 3-1.
Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at sawayin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at panamigin ang aking dila sapagkat nagigilap ako sa apoy na ito. Kaya niyo pong panoorin yun? Nasusunog sila, nagmamakawa sila nang humingi ng isang patak ng tubig para lang malamigan po yung kanilang pong lalamunan. Okay lang po, matitiis natin. Sa mga may anak, kapag yung anak po natin, labis po yung sakit na nasa nila. Oh, may ulcer, okay na mimilipit po sa sakit sa ngipin. Bilang namin, hindi natin ito matiis, diba? Ganun din naman po sa mga may anak, sa kanilang mga magulang. 50-50 na, sini-CPR na, makakawiti tayo. I guess mama rin na si tatay, wala naman nanamod sa akin. Sa pinakamababang kalagayan ng mga mahal sa buhay, kahit anong sama yung itinrato nila sa atin, mawawasak yung puso. Kaya sa mga pagkakataon, ano pong sabi? Makaaway mga mahal sa buhay na sa impyerno. Kaya kung tayo po ay ibigin sa pag-evangelize, pakiusap, alalahanin natin. Kung nag-aanap tayo ng matibay, malaking inspirasyon sa Biblia para magpatuloy pa, pakiusap, alalahanin natin. Dahil may impyerno, kaya kung magpapatuloy sa Christian life. Dahil may impyerno, kaya kung magsusulikap maging banal. Dahil may impyerno, kahit nakakapagod, mag-evangelize ako. Kahit inuusik ako, kumuha ng problema, hindi nila ako naiintindihan, mag-evangelize ako. Bakit po? Ang sakit na maranasan sa impyerno, hindi po tayo kukumpara sa anong hirap sa mundo. Yun po yung katotohanan. Kaya nga po Bonbon sa Ornigas Church, patuloy tayo sa maraming gawain. Para saan po? Para makapagligtas ang marami dito na kaluluwa. At dito po, nilinaw din po sa magitan ng kwento po na ito, na walang ibang paraan para sila po ay maligtas. Kaya sa verse 27, mula verse 27 hanggang 28, dito po nilinaw ng Panginoon. Dito magitan ng mga himala o mga milagro para maligtas yung tao. Hindi po. Verse 27-28, basahin natin sabay-sabay, 3-1. At sinabi niya, kung gayon, ipinapakiusap ko sa iyo, Ama, na isubo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki, upang magpatotoo sa kanila na hindi rin sila mapunta sa dami nito ng pagdurusa. Yung request ko ng mayamang lalaki dito, kay Abraham, ang Abraham, pakiusap, muli mong buhayin si Lazaro at papuntahin mo siya sa aking mga kamag-anak. Kasi kapag nakita nila na talagang may muling na buhay, maniniwala sila na talagang totoo yung kabilang buhay. Pero ano pong sagutin ni Abraham? Verse 29 po hanggang 30. Ito po yung usapan nila. Basahin natin ang sabay-sabay. 8:1. Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi ang mga Abraham, subalit kung ang isang mula sa patay ay pumunta sa kanila, sila ay magsisisi. Sabi sa verse 29, yung sagot ni Abraham, nasa kanila naman si Moises at ang mga propeta. Ibig sabihin po nito, ito po yung patungkol sa Biblia, sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, sa pamagitan ng salita ng Diyos, pwede silang maligtas. Pero ang kulit ng mayamang lalaki, anong sabi niya? Hindi. Kapag nakita nila may muling na buhay, maniniwala sila. Ito pong sagot ni Abraham ulit. Verse 31, basahin natin na sabay-sabay, 3-1. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila maiikayat. Kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Napakalina po. Ano sabi? Kahit may milagro pa mangyari, pero kung hindi naman sila makikinig sa salita ng Diyos, hindi mo sila maliligtas. Isa sa magandang halimbawa, nung time po ng Panginoong Jesus. Nung time po ng Panginoong Jesus, di ba, isa sa pinangako po niya, kapag namatay po siya sa ikatlong araw, siya po ay muling mabubuhay. So, ibig sabihin, isa po ito malaking milagro kapag talaga nangyari at pwede mabago yung kanilang puso na sumampala tayo sa Panginoon. Pero tingnan natin, Mateo 28. Mateo 28, sa kabila ng malaking milagro po na ito pa rin po yung puso ng mga punong pari o ng mga Israelita. Tingnan niyo po. Mateo 28, mula verse 11 hanggang 15,
Mateo 28, verse 11 hanggang 15. Kung nakita na, Mateo 28, versikulo 11 hanggang 15. Medyo mahaba, pero babasahin natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod at ipinalita sa mga punumpari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos makipagpulog sa matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawal na sinasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay lumating ng gabi at siya'y kanilang tinakaw samantalang kami natutulog. Kung makalita ito ng gobernador, higayarin namin siya at ilalayo namin kayo sa dulo at ginawa nga ng mga tumanggap ng salapi ang ayon sa itinuro sa kanila. Ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. Alam mo yung situation? Nakita na nila. Muling nabuhay po yung Panginoon. Ibinalita ng mga sundalo. Ano po sa mga punumpari? Ay, huwag niyo sabihin. Ang muling nabuhay siya sa alin. Anong sabi niya? Sabi niyo, ninakaw lang. Para kapag nakita nilang wala, yun yung mabubuo sa isipan nila. Anong aral dito? May nagpakita ng malaking milagro. Nabuhay si Jesus na muli. Pero ano pong puso ng mga punumpari? Ayaw pa rin nilang maniwala. Kaya dito makikita natin, hindi sa magitan ng milagro, maniligtas po o magkakaroon tamang pananampalataya ng mga tao. Never po ito mangyayari. Sa paanong paraan lang po, magkakaroon tamang pananampalataya ng mga tao kapag sila po ay makikita. Eh diba, Romans chapter 10, verse 17, ulitin ko po. Kaya ang pananampalataya ng nagamit sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya yun po yung dahilan kung bakit yung Diyos po, bagaman may mga anghel po siya na makapangyarihan, hindi niya po sila ginagamit para mag-evangelize. Bakit po? Kasi kahit gumawa sila ng mga milagro, hindi po sila maniniwala sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Para sila maniniwala, kung ipapangalan natin sa kanila. Pero, depende po ito kung kamusta po yung buhay po natin. Kung banal ba tayo o kaya sa ating pambuhay Kristyano, kung tunay po tayong naligtas, hindi dapat mga makaawa. Kami mga pastor, evangelist, mga leader, o ibang kapatid na mamuhay tayo ng mali. Kasi po, kung alam natin yung dalili, kung bakit natin kailangan mamuhay ng banal, tayo mismo magsusumikap sa ating sarili na kailangan ko sa kasalanan. Kailangan ko mas maging banal pa, alang-alang sa kaligtasan ng mga mahal ko sa buhay. Kaya pwede natin isipin, kung gagawa ko ng kasalanan, para ko din sila sabi na, sige, mapunta na lang sa impyerno yung mga mahal ko sa buhay. Ganun na ganun po yung dating. Kasi kung wala pong gagamitin yung Diyos na marumi, at kapag nangyari po yun, paano ma-reach out po yung mga mahal sa buhay? Hindi natin pwede sabihin, ay si leader ko na lang po, ay si pastor na lang po, ay si evangelist na lang po. Sino ba anak nila? Sino ba yung pinakamalapit na tao sa kanila? Kami po ba? Kami po. Pwede po kami tumulong, willing po kami tumulong. Pero kahit anong tulong yung gawin po namin, pero kung sa buhay po ninyo, wala siya nilang nakikita kabanalan, maniniwala kaya sila sa amin? Ang worst case sa ulo sa lahat namin, ay, hindi ko naman kasi makita ng Kristyano, matigas pa rin yung ulo, sumusuway pa rin. Di ba po? Kaya yung buhay kabanalan, mga kapatid, habang nagpapatuloy kayo sa ating buhay Kristyano, ito po yung panalin niyo po, makaiiwanan. Depende po sa buhay po ninyo kung gano'n kayo naging banal. Ganun din po ang kilos, yung Panginoon. Kaya isa pa po sa mahalagang dahilan kung bakit kailangan po natin mamuhay ng banal, hindi magaling ng Panginoon, napakalapit na. Paano kaya kung mangyari? Nasa bar tayo, kasama natin ibang gender ng tao, nagbibisyo tayo, hindi naman nigarilyo. Biglang dumating ang Panginoon. Matapang tayong harap sa Kanya. Alis, sabihin ng Panginoon, bakit ka narito? Anong ginagawa mo? Makakasagot tayo? Diba? Liyo mo lang tayo. Walang masasabi.
Kaya minsan, hindi pwede naman din po sa sarili ko. Kung gagawin ko itong pasalan nito, bigla dumating pa rin mo, labis-labis sa kahihiyan. Kung pwede ko, wala. Unang 1 po, tingnan natin, chapter 3. Unang 1 po, chapter 3, mula verse 2 hanggang 3 po. Unang 1, chapter 3, mula verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Mga minamahal, ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nakakaya kung magiging anak tayo. Nalalaman natin kung magiging anak tayo. Nalalaman natin na naging kung siya'y makaya, tayo magiging katulad niya, sabagat siya'y ating makikita bilang siya. Okay, verse 3 po, sorry. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Sabi sa verse 2 po, di ba? Yung pag-asa po ng mga naligtas sa Kristyano, ito po yung muling pagdating ng Panginoon. Ngayon po, yung mayroong ganitong pag-asa na iniintay po yung muling pagdating ng Panginoon, anong ginagawa nila? Verse 3 po, ang sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanya sarili. Kaya kung pinangawakan natin na malapit ng muling dumating ng Panginoon, yung buhay din natin, mas nagsusumikap po tayo ng maging banal. Kasi habang papalapit ko yung panahon, yung pagdating ng Panginoon, yung chance para maligtas ko yung maraming tao, unti-unti na po umiligsi. Unti na po bumababa. Kaya yung pamumuhay po natin ng banal, ito po yung isang napakahalaga po bagay. Kaya kung handa na po tayo dumating sa harapan ng pagdating ng Panginoon, ibig sabihin buhay tayo kabanatan. Pero kung tatanungin tayo na gusto na ba natin dumating yung Panginoon, sagot natin, ay wag muna. Baka isa sa dahilan kasi hindi pa tayo banal. May mga karamihan tayo sa atin po. Kaya yung pamumuhay po na may kabanalan, ito po yung buhay na nararapat para po sa isa po na narilas. At kalakip po nito, habang namumuhay tayo ng banal, kaugnay nito yung patuloy na pagpapangaral po ng salita ng Diyos. May choice tayo na hindi mangaral. Pero ano pong sabi niyo sa Biblia? Para sa last verse natin, Ezekiel po, chapter 3. Kat ni Ezekiel, chapter 3, mula verse 17 hanggang 18. Narito yung tungkulin ng isang bantay, at narito po yung mangyayari sa isang bantay kapag gagampanan niya at hindi niya gagampanan yung kanya po gawain. Ano po bang gampanan ng bantay noong unang panahon? Sila po yung nagbibigay babala kapag may paparating ng mga kaaway sa kanila po, tinitirhan. Kapag magbibigay sila ng babala, makakaiwas sila. Tama? Pero kung hindi sila magbibigay ng babala, maraming tao ang umakatay. Last verse po, Ezekiel chapter 3, verse 17 to 18. Basahin po natin ang sabay-sabay at dahan-dahan. 3 to 1. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ng Israel, tuwing makakanig ka ng salita mula sa aking bibig, bigyan mo sila ng babala mula sa akin. Kapag aking sinabi sa masama, ikaw ay tiyak ng mamatay, at hindi mo siya binigyan ng babala, o nagsalita ka man upang bigyan ng babala, nasa kanyang masamang landas, upang iligtas ang kanyang buhay, ang gayong masamang tao ay mamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyo, kamay. Ano pong sabi? Kung hindi mo siya bibigyan ng babala o magbalita ka man, ano pong mangyayari sa dulo? Ang kanyang dugo ay aking sisingilin sa iyo, kamay. Kaya sa harapan ng Diyos, kapag hindi tayo nagsumikap, evangelize po yung mga mahal natin sa buhay, ito po yung mangyayari sa pagitan natin at ng Diyos. Nasaan na si ganito? Nasaan na si ganyan? Bakit wala sila rito? Anong ginawa mo? Kaya sa Biblia po, actually hindi naman natin hawak kung sasampalataya sila sa Biblia. Ang sabi ng Diyos sa Biblia, mangaral ka sa kapanahonan, sa di kapanahonan. Mangaral ka kahit hindi sila makinig. Yun po yung gawain natin. Yung ibuka yung ating bibig para sila po ay imbitahan at akayin mo sa katotohanan. Kung ayaw talaga nila hanggang dulo, wala kayong pananagutan.
Kaya alam ko na Diyos, kung ginagawa natin yung best natin, i-reach out pa sila para maligtas pa sila. Pero kung maaga tayo sumuko, hindi man lang nag-try ulit, sisingin talaga tayo. Kaya dito po sa session ko na ito, sana po natutunan po natin kung paano dapat tayo mabuhay at kung ano yung layunin ng ating pong buhay. Kaya nga po yung mga nakaraan, yung Word of God, Holy Spirit, prayer, fellowship, parte lang po yun na preparasyon po natin para maging banal at makapag-evangelize. Pansinin niyo po, di ba? Yun yung pinimalikan natin. Para mamuhay ng banal, dapat nasa fellowship tayo. Dapat malapit tayo sa Diyos. Para makapag-evangelize, kailangan natin na salita ng Diyos. Kaya kung wala tayong Word of God, prayer, fellowship, yung pamumuhay ng banal at makapag-evangelize, hihirapan po tayo na may isa katuparan. Kaya please, brothers and sisters, kung wala po kayong Bible na aklat, please mag-ipon tayo. Okay po? So, alam ko naman, bibigyan tayo ng sapat sa pang-araw-araw ng Panginoon. Kaya kahit po hindi makapag-save tayo, malaking bagay po ito. Okay po? So, ito po yung guide natin. Same time, ito yung armas natin sa pag-evangelize. Kaya this coming Grand Life Seminar, please, let's have a one time na mamuhay ng banalan, magsumikap na, i-evangelize po yung mga tao nasa paligid natin. Okay lang po ba? Sige, tayo mo na. Let's pray.